Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Lilo and Stitch. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang banyagang planeta kung saan nagpatawag ng pulong ang leader ng mga alien upang ipaalam sa lahat na nahuli na nila ang isang napakadelikadong banta. Isang henyo at siyentipikong nagngangalang Jumba Jukiba ang inatasan ng leader ng mga alien na pag-aralan ng mga banta sa biolohiya sa ligtas na paraan, ngunit sa halip, lumikha siya ng isang eksperimento na tinawag niyang 626. Tinuturing ng mga alien na banta si 626 dahil siya ay makapangyarihan, hindi nasesira, at may 100% talino. Dahil hindi naman humiling si 626 na malikha siya, ayaw munang husgahan ng leader ng mga alien ang nilalang. Hiniling niya kay 626 na ipakita kung may kabutihan sa kanyang kalooban, ngunit ang ipinakita ni 626 na ay lalong nagpatakot sa kanila. Kaya nagpasya ang leader na hatulan siya, winasak ang laboratorio ni Dr. Jumba at ipinatapon si 626. Sa kasamaang palad, nakatakas si 626 mula sa kanyang kulungan at nakasakay sa pinakamabilis nilang sasakyan pangkalawakan. Habang lumilipad palayo sa kanilang planeta, ipinakilos ng leader ang lahat ng puwersa para habulin siya, pero huminto sila nang tumungo si 626 sa Earth. Nakiusap si Dr. Jumba sa leader na siya na lang ang huhuli kay 626 dahil siya ang lumikha nito, kapalit ng kalayaan at pagbabalik ng kanyang laboratorio. Ngunit mas pinili ng leader ang mas madali, wasakin na lang ang Earth. Isang alien na nagngangalang Pliklay, isang eksperto sa Earth, ang hamarang sa kanyang plano. Ipinaliwanag niya na napakayaman ng Earth kaya masamang ideya itong sirain. Dahil wala ng ibang opsyon, ipinadala ng leader si Dr. Jumba sa Earth upang hulihin si 626, kasama si Pliklay upang matiyak na susundin niya ang mga alituntunin ng federasyon. Nagbabala ang leader na huwag hayaan ang mga tao na makita sila, kung hindi, siya na mismo ang makikialam. Nagbago ang eksena sa Hawaii, sa isla ng Kauai. Dito natin nakilala si Lilo, isang batang babae. Nakita natin siyang nagbibigay ng agahan sa mga isda sa dagat at nagpapalaya ng manok sa kulungan dahil mahal na mahal niya ang mga hayop. Napansin niyang huli na siya sa kanyang sayaw kaya dali-dali siyang pumunta. Dito nalaman na palaging binubuli si Lilo ng mga bata dahil galing siya sa isang mahirap na pamilya, at ito'y labis na nakakasakit sa kanya. Habang nagsisimula ang presentasyon, ipinakilala ang nakatatandang kapatid ni Lilo, si Nani. Mahirap ang buhay para kay Nani, dahil kailangan niyang magtrabaho ng sabay-sabay sa iba't ibang trabaho para mapangalagaan ang kapatid. Mabilis siyang pumunta sa sasakyan pero ayaw itong mag-start. Nalungkot si Lilo nang mapansing hindi dumating si Nani sa sayaw. Sa galit, itinulak niya ang isang bully sa entablado. Dumating si Nani pero huli na siya ng isang oras. Pag-uwi nila, hindi pinapasok ni Lilo si Nani sa bahay. Dumating ang isang social worker upang tingnan kung kayang alagaan ni Nani si Lilo mula nang mamatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente. Pinapasok ni Nani ang social worker sa likod bahay dahil nakalak ang harap. Napansin ng social worker na bihira silang makakain at madalang din ang oras nilang magkasama. Maging ang tsaa na inihain ni Nani ay hindi masarap. Bagaman kapos si Nani, pinili ng social worker na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. May bagong direktor na darating, at gusto niyang ipakita na maayos ang pag-aalaga ni Nani kay Lilo. Binigyan siya ng 3 araw para makahanap ng matinong trabaho, kung hindi, kukunin si Lilo at ilalagay sa foster family. Matapos umalis ang social worker, galit na hinabol ni Nani si Lilo at sinabing kailangang magtulungan sila para hindi sila paghiwalayin. Nagkasundo rin sila kalaunan, habang pinag-uusapan ang nangyari sa sayawan, napansin ni Lilo ang tila bulalakaw at agad na humiling ng isang tunay na kaibigan, isang hindi siya tatalikuran, hindi mang-aasar, at palaging nandyan para sa kanya. Narinig ni Nani ang hiling ni Lilo at pumayag na kumuha siya ng alagang aso. Ngunit ang bulalakaw ay isang spaceship pala na bumagsak sa Earth. Lumabas si 626, at dahil sa kwelyo sa kanyang leeg na ginagamit nila Dr. Jumba at Pliklay para masubaybayan siya, agad niya itong tinanggal gamit ang mga electric wires. Napunta siya sa isang kasalan at kinain ang cake doon, dahilan ng pagkataranta ng mga tao.
Tinaboy siya gamit ang kung ano-anong bagay. Habang nilalasap ang cake, nabundle siya ng malaking bus. Samantala, dumating na sina Dr. Jumba at Plikley sa Earth. Gumamit si Plikley ng teknolohiya upang magkunwaring tao para hindi sila mahalata. Nalaman nilang si 626 na ay nahit ng bus at dinala ng animal rescue. Nagising si 626 sa hola, sinubukang makipag-usap sa mga aso pero nabigo. Nakalabas siya sa hola at lumibot sa labas. Dumating si Lilo sa animal rescue upang kumuha ng alaga. Binigyan niya ng candy ang mga hayop pero tinanggihan ng staff dahil nakakadiarrhea ito sa mga alaga. Habang nasa labas si 626 at kumakain ng cake, inatake siya nina Dr. Jumba at Plikley na nakadisguise. Tumakbo siya pabalik sa loob ng animal rescue. Nakita ni 626 si Lilo at napansin niyang gusto ng mga bata ang mga cute na hayop. Kaya nagkunwari siyang isang cute na pet. Namangha si Lilo sa kanya at pinili siyang maging alaga, pinangalanan niya itong Stitch. Tutol si Nani dahil hindi ito aso, pero pinayagan na rin niya dahil nagpapasaya ito kay Lilo. Isang ahente ng FBI ang nakakita sa bumagsak na spaceship at nalaman nilang ang imahe ng alien ay si Stitch. Habang naglalaro sina Lilo at Stitch sa beach, kahit mahirap kontrolin si Stitch, ipinagtanggol niya si Lilo mula sa bully. Tinulak niya ang bully at ninakaw ang mini car nito para isakay si Lilo. Habang nagmamaneho si Nani, napansin ni Stitch sina Dr. Jumba at Plikley. Nilagyan nila ng tracker ang sasakyan ni Nani. Sa lugar ng trabaho ni Nani, habang kumakain sina Lilo at Stitch, nakita ni Stitch ang fire dancing at sinubukang gawin ito, nagsimula ng sunog na naging dahilan ng pagkakatanggal ni Nani sa trabaho. Pag-uwi, nag-away sila ni Lilo dahil gusto niyang ibalik si Stitch sa animal rescue. Simula nang dumating si Stitch, parang lalo silang dinapuan ng kamalasan. Sinisira ni Stitch ang mga gamit sa bahay hanggang sa pakiusapan siya ni Lilo na magpakabait kahit isang segundo lang. Ikinwento niya ang tungkol kay Nani, na masaya dati pero nagbago lahat nang mawala ang kanilang mga magulang. Tinanong niya si Stitch kung may pamilya siya, at nang sabihin nitong wala, inisip ni Lilo na kaya pala siya malikot. Tinuruan ni Lilo si Stitch ng hula dance. Masaya siyang may kasama na siyang pwedeng kaibigan at hinalikan si Stitch sa ilong. Kinabukasan ng umaga, dinala ni Nani sina Lilo at Stitch sa isang bagong restaurant para mag-apply ng trabaho. Pinakiusapan niya silang magpakabait habang ginagawa niya iyon. Tinuruan ni Lilo si Stitch kung paano maging maayos ang pag-uugali, kung paano hindi sirain ang mga gamit na makikita niya, at kung paano tumulong sa ibang tao. Pero hindi natututo si Stitch kaya paulit-ulit na nasesira ang mga pagkakataon ni Nani na makahanap ng trabaho. Inimbitahan ng kaibigan ni Nani na si David sina Nani at Lilo na magpahinga at magsaya sa araw ng surfing. Habang nagre-ride ng malalaking alon sina Nani, Lilo, at Stitch, muling sinubukan ni Jumba at Plikley, na mga alien na nakalabas bilang tao, nahulihin si Stitch. Alam nila na ang pinakamalaking kahinaan ni Stitch ay ang hindi niya marunong lumutang sa tubig kaya inatake nila siya. Dahil dito, nahulog sina Nani, Lilo, at Stitch sa dagat. Nasa ulo ni Lilo, si Stitch dahil hindi siya marunong lumangoy, kaya halos malunod si Lilo. Lumangoy si David at iniligtas si Lilo na walang malay. Pinagsikapan ni Nani at David na mapabalik sa malay si Lilo. Dinala nila si Lilo sa ospital ngunit hindi kayang bayaran ni Nani ang mga gastusin. Dumating ang social worker at sinabi na may paraan para bayaran ng estado ang mga bayarin, pero kailangan ni Nani na isuko ang legal na kustodiya kay Lilo. Kinabukasan, galit na galit ang leader ng mga alien kay Jumba at Ple dahil nabigo silang hulihin si Stitch, kaya kinansela niya ang kasunduan nila at ipinadala na lang ang kanyang hukbo para gawin ang trabaho. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Jumba na habulin si Stitch gamit ang mas diretsyong pamamaraan, na ikinalungkot ni Ple. Samantala, pagkatapos ng matinding pag-iisip, naisip ni Nani na mas mabuti kung may mag-aalaga kay Lilo kaya ipinasa niya ito sa social worker. Pero nang pumasok siya sa kwarto ni Lilo para tawagin siya, wala siya roon. Nakita natin si Lilo sa gubat, hinahanap si Stitch. Nahanap niya si Stitch sa animal rescue kung saan nakakulong ito. Tinatawag ni Stitch ang sarili niyang masama, inaalala na siya ang dahilan kung bakit maghihiwalay sina Nani at Lilo.
Pinakakatiwala ni Lilo si Stitch at sinabing bahagi siya ng pamilya niya, kaya niyakap niya ito. Biglang lumitaw si Jumba mula sa isang portal para hulihin si Stitch, pero nabigo siya dahil nakalusot si Stitch sa kanyang mga plano. Tumakbo sina Lilo at Stitch pabalik sa bahay pero wala si Nani doon. Si Nani naman ay nasa gubat kasama si David, naghahanap kay Lilo. Narinig ni Lilo ang pagkatok sa pinto pero hinayla siya ni Stitch para magtago dahil alam niyang si Jumba iyon. Pumasok si Jumba sa bahay sa kanyang tunay na anyo bilang alien. Natagpuan ni Jumba kung saan sila nagtago at nagdulot ito ng kaguluhan dahil sinimulan niyang sirain ang lahat sa bahay. Nagalit si Lilo at hinarap si Jumba dahil sa galit sa pagkasira ng mga litrato ng kanyang yumaong mga magulang. Sinubukan ni Jumba na saktan siya pero sinalakay siya ni Stitch. Sinabi ni Jumba kay Lilo na ang dahilan lang kung bakit nanatili si Stitch sa kanya ay para protektahan ang sarili nito. Nasaktan ng malalim si Lilo nang marinig iyon. Sinabi ni Jumba kay Stitch na kung mahal niya si Lilo, dapat siya mismo ang sumuko. Nagpasya si Lilo na sumunod at sumama kay Jumba sa portal. Nakita niya ang pagbagsak ng bahay kay Lilo pero wala siyang magawa. Dinala ni Jumba si Stitch sa kanyang spaceship at planong i-upgrade siya bilang isang napakalakas na sandata na tinawag niyang 627, at aalisin ang kakayahan niyang magmahal. Gagamitin niya si Stitch para hamunin ang Alien Council. Hindi alam ni Jumba na kasama rin si Lilo sa spaceship. Nagsimula sina Nani at David na hanapin si Lilo sa gumuho na bahay. Dito nila nakilala si Ple at natakot dahil isa siyang alien. Dumating ang isang FBI agent na nakapangalan na Cobra, na nakatago bilang kapitbahay, para arestuhin ang alien at interogahin. Nang hiling si Nani kay Cobra na tulungan silang iligtas si Lilo, at pumayag siya. Napindot ni Lilo ang ilang mga pinjutan sa spaceship na naging sanhi ng malfunction at naihagi si Jumba palabas ng sasakyan. Nakalaya si Lilo pero nalagay sila sa mas malaking problema dahil nasira ang control wheels ng spaceship. Bumagsak ang spaceship sa dagat at natrap si Lilo sa ilalim nito. Sa pagkakataong iyon, hindi na inisip ni Stitch ang kanyang kahinaan sa paglangoy at lumangoy siya papasok sa dagat para alisin ang mabigat na bagay na pumipigil kay Lilo na makalutang sa ibabaw. Bumalik si Lilo sa dagat para subukang iligtas si Stitch pero masyado itong mabigat para sa kanya. Tinanggap ni Stitch ang kanyang kapalaran habang hinayla niya ang kamay ni Lilo at bumagsak patungo sa kamatayan. Dumating sina Nani at David para ilabas si Lilo sa dagat. Bigla namang nagbago ang isip ni Nani at nagpunta siya upang iligtas si Stitch, sa kahilingan ng kanyang umiiyak na kapatid. Sinubukan nilang buhayin si Stitch pero hindi siya gumising. Habang umiiyak ng malakas si Lilo, sinabing dapat sila'y lumaki ng magkasama, bigla siyang nagising at sobrang tuwang-tuwa siya. Biglang dumating ang leader ng mga alien kasama ang kanyang hukbo at sinabi na narito siya para kuhanin ang kanilang mapanganib na eksperimento, si Stitch. Ngunit nang makita niya kung paano mahal ng mga tao si Stitch at paano nila siya itinuturing na bahagi ng pamilya, nagpa siya ang leader ng alien na iwan si Stitch sa pangangalaga ni Lilo. At doon nagtatapos ang kwento. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.